sad to say lang mga kasari ng mga sisi ko sa panahon ngayon, sobrang baba na talaga yung quota ko. So, ito na lang siguro yung thumbnail, no, ng aking vlog ngayon. Kasi nag-iisip ako kung ano yung i-content ko ngayon. So, siguro ito na lang yung sa dami ng kakompetensya, bumaba na yung aking quota. Hello mga kasari, mga sisi ko. Good morning! Kain tayo. Dito lang muna tayo sa kusina. Ayan, sabayan nyo akong kumain, tapos magchichika tayo tungkol sa kakompetensya. Kasi ito yung pinakamagandang topic kapag may sari-sari store, ang tungkol sa kakompetensya. Okay, so ang ulam ko pala ngayon, bago ko makalimutan, nagluto na lang ako ng itlog na may kamatis at saka hotdog. Tapos may ulam pa kami kagabi, isda na tinula. Si Kuya Dave yung naunang kumain na lang. Kasi gutom na siya, tapos nagluto pa ako ng itlog. Hati kami ni Kring. At ang kape ko ngayon ay hindi muna ako nag-stick or yung Sunmig coffee. Ito muna yung kape natin ngayon, yung greatest na single. Ito yung mga PR product na galing grocery. Ito'y libre mga sisi ko. So, hindi kasi mabenta dito sa amin yung single. Nasanayan nila double. So, ako na yung gumagamit muna. Kami na muna ni Kuya Dave nung yan, magkakape nito. May mainit na tubig na tayo dito. And, kumusta pala kayo? Ulitin ko lang. Kunting tubig lang. Hinati ko lang kasi matamis. Ayoko ng sobrang tamis na kape. Kung pwede pala yung stick na lang sana. Pero sayang naman to. Ma-expire lang kung hindi siya hindi namin magamit. Yan. Okay, so alam nyo ba mga sisi ko sa panahon ngayon, no, daming kakompetensya, bumaba na talaga yung quota namin. Ay. Habang ako'y kakain ngayon and hihintayin ko yung mga item na paparating from grocery. Pero alam nyo ba, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, no? Kasi nga, kahit na bumaba yung quota namin, tapos marami ng kakompetensya, ay tuloy-tuloy pa rin, lumalaban pa rin yung aking tindahan. Sa katunayan, lagi akong may mga item na na-order, di ba? Lagi akong nag-unbox kahit na pa-unti-unti lang. At least may mga item ako na-order or nabili from grocery or grocery. So, ibig sabihin, bumebenta at lumalaban pa rin ang ating sari-sari store, di ba? Basta tiwala lang talaga sa Panginoon. Okay, so mamaya, konting pasilip lang sa mga item, siguro nasa 7,000 mahigit yun from grocery. So, sad to say lang mga kasari ng mga sisi ko sa panahon ngayon, sobrang baba na talaga yung quota ko. So, ito na lang siguro yung thumbnail, no, ng aking vlog ngayon. Kasi nag-iisip ako kung ano yung i-content ko ngayon. So, siguro ito na lang yung sa dami ng kakompetensya, bumaba na yung aking quota. Ito na lang. So, share ko sa inyo, ayan, ito na. Share ko sa inyo na ang quota talaga namin sa aming sari-sari store ay 10,000 a day. Ayan, ulitin ko ha, 10,000 a day. So, hindi ko to siya laging babanggitin. Sa mga susunod na vlog ay magsasabi ako ng quota, about sa quota, pero ngayon ko lang ito babanggitin. So, before, ang quota ng aming sari-sari store ay 10,000 pataas yan. Oo, 10,000 pataas. So, wala pa tong, kahit na may kapitbahay ako dito, ayun, makakaabot pa rin kami ng 10,000. Pero ngayon, makaabot pa rin naman ng 10,000. Pero hindi na talaga siya yung tinatawag na quota. Kasi pag tinatawag na quota, yun yung target mo na benta araw-araw. So, benta yan ha, hindi yan kita. So, hindi na siya matatawag na quota everyday kasi nga hindi mo na siya mahihit araw-araw. So, makaka 10,000 pataas pa naman kami ngayon. Aabot ng 12 pero hindi na siya everyday. So, ngayon bumaba na yung quota namin. Nasa 8,000 na lang. So, magpapasalamat na lang ako kung maka 8,000 kami ngayon araw-araw. So, hindi talaga din yan siya as in araw-araw makakakota kami. May mga araw talaga na parang bababa talaga siya. Nasa 8,000 na lang talaga yung pinakakota namin ngayon. Hindi na kami nagta-target ng 10,000 kasi mahirap na
may nag-open na tindahan dito sa dulo ko, na nabanggit ko na ito before sa vlog ko. Itong nagtinda sa may corner din sa may kanto, dati yan silang nagre-rent o nagre-rent ng store sa labas. Wholesaler sila before. Siguro pinakamabenta, as in mabenta yung tindahan nila sa labas ng subdivision. Siguro na ano sila sa rent na 10,000. Nagre-rent lang kasi sila, 10,000 yung rent. Siguro namamahalan sa renta. Tapos nagre-rent din sila dito sa amin sa may baba. Kaya inisa na lang nila. Umalis na sila doon sa may dulo namin. Nag-rent sila doon sa dulo, sa may bandang dulo. Kaya lang hindi sila makapagtinda doon kasi walang tindahan. So umalis sila doon, dito na sila nagtinda sa may line sa akin doon sa pinakadulo. Lumipat sila. Before doon sila sa pinakadulo, ngayon dito na sila sa may bandang plaza. Umalis na sila doon tapos nag-rent sila. Ang kagandahan sa na-rent nila na bahay, may tindahan. Yun na yung kakompetensya ko. Pero yung dating may-ari talaga na nagtinda before, naghanap ng bagong pwesto kasi daw mahina dito. So, nirintahan ng bago ngayon. Nag-rent na ngayon yung dating nag-wholesale sa labas. Kasi nga hindi na siguro kaya. So, yun yung bagong kakompetensya ko. Pero thankful pa rin ako. Sabi ko kay Kuya Dave na thankful tayo sa araw-araw. Kahit na hindi tayo makakakota lagi, hindi natin ma-hit yung quota natin. At least araw-araw may pumapasok na benta kaysa wala. So may pagkukuhaan kami ng pang mga gastusin sa araw-araw kasi nga wala naman kaming ibang source of income. So may makukuhanan kami ng pangbayad ng kuryente o kahit na anong mga expenses. Basta't araw-araw, basta't open lang ang tindahan, may papasok at papasok talaga na blessing o benta. Ayan. So, pag maipon yan, lalaki din naman yan. Kahit na hindi tayo makahit ng kuta talaga, at least, pasasalamatan natin kung ano yung meron sa atin, malaki man o maliit, pasasalamatan natin yan sa Panginoon. Diba? So, pag maipon yung benta namin, kahit hindi kami makahit ng kuta, lalaki din naman yan, mga kasari, diba? So, yun, nabanggit ko na sa inyo kung magkano talaga yung pinakakota namin noon. Pero, ngayon, makakaabot pa naman kami ng almost 10,000 pag may mga okasyon. Ayan. Tapos, ngayon, ang quota namin, binabaan na namin ngayon. Makakahit pa naman, pero may time talaga na babagsak siya. Hindi talaga siya makalevel sa quota namin ngayon na 8,000 na lang. O diba, blessed tayo. Kahit na papano, may pumapasok. So, yun yung dahilan na kahit na yun lang yung source of income namin, yung tindahan lang, ay kaya niyang tustusan yung mga expenses namin kasi yung quota nga namin is malaki, di ba? Malaki yung quota namin. So sabihin na lang natin sa 10,000, pinakaano na 10%, pero hindi naman lahat ng paninda 10%. Yung ibang item ay nasa 15 to 20%, lalo na yung mga alak. Pero yung alak dito sa amin ay hindi naman siya gaano kamabenta na subdivision itong amin. Wala masyadong manginginom. Pag may okasyon lang siguro. Tapos, alak, chichirya, mas malaki yung kikitain sa chichirya sa totoo lang. Ang chichirya hindi gaano kalakihan yung puhunan natin, pero malaki yung kita, nasa 20%. Kaya, pag maubusan talaga ako ng chichirya, pag kunti na lang yung chichirya ko, bibili talaga ako kasi dyan na lang ako bumabawi. Sa sigarilyo, mahina na dito sa amin. Sigarilyo, alak, mahina na. So, sa mga fast moving item lang, yung araw-araw na binibili ng mga kapitbahay, mga itlog, ayan, bigas, mga dilata, yan na yung mga fast moving. Pero yung ibang item, wala na, patay na. Yan. So, sabihin na lang natin, sa 10,000, may 10% ka, so may 1,000 ka. I-times mo yan kung sa buong 30 days, buong isang buwan ay open ka. So, kung ma-hit mo yung 10,000, ay may 30,000 ka. Diba? So, sobra pa sa nag-work tayo ng company na naka 30,000 tayo a month, diba? Kung marunong ka lang mag-keep, kukunin mo yung
1,000 mo a day, hanggang aabot yan ng katapusan, yun na yung buong sahod mo. Kaya nakapagbayad kami ng aming mga SSS, mga pag-ibig, insurances, kasi nga, okay yung ano namin, okay yung ano namin yung kita. Pero ngayon, sa bagay, wala naman kaming gagastusan pa na tuition, allowance ni Kring, tuition ni Kring, grabe, almost 10 to 15,000 a month yan. So, parang, sige na lang, kahit na hindi kami makakaabot na ngayon ng quota, wala naman akong isi-save na 10 to 15,000 a month. Kasi nga, tapos na si Kring, diba? So, focus na lang ako sa insurance namin, Kuya Dave. Health namin. Ayan. So, yun na. Nasabi ko na sa inyo. And, kayo din mga kasari, habang ngayon ay mabenta pa ang inyong tindahan, mag-ipon kayo, be wise talaga pag sa panahon ngayon na mabenta ka pa, mag-ipon ka kasi hindi lahat ng panahon ay tulad na nangyari sa tindahan namin na always malaki yung benta kasi nga may mga kakompetensya talaga. Nakikita kasi tayo ng mga kapitbahay natin, ayan, nakikita na malakas yung tindahan natin, timing lang yung siguro yung hinihintay nila na magtindahan lang sila. So kami, mapasalamat na lang din kasi mag 20 years na kami ngayong March ngayon, di ba? Ngayong March tapos na pala, 23 years, March 8, nakalimutan, akala ko 28, March 8 pala, parang March 8 yata ako nag-open, nakalimutan, sa tagal na ng panahon, pero may listahan naman ako kung kailan yung exact day talaga na nag-open kami ng aming tindahan. Okay, so ako'y kakain na. Hindi ko na may pakita sa inyo yung item ko from grocery kasi naubos yung oras ko sa topic ko ngayon. Next vlog na lang siguro, no? Okay, so laban lang. Ang importante, nako, tiwala sa Panginoon, mga kasari. Always thankful, makakuta man o hindi. Basta't may benta sa araw-araw, basta't open pa yung tindahan, mabubuhay at mabubuhay tayo, hindi tayo mapapasmo. Ayan, di ba? Yun yung sabi ko kay Kuya Dave. Habang may tindahan pa tayo, mabubuhay pa tayo. Hindi man kalakihan na yung benta, at least may pumapasok. Blessing pa rin yan. Malaking blessing. Okay? So, thanks for watching. Kain muna tayo. Bye for now. See you next vlogs na lang ng mga item from grocery. Love you all.